Ayun, at good morning guys. Ito, welcome to my channel. Ito nga, tayo babiyahe na. Babiyahe papuntang Amparo, Caloocan. Galing po ako ng Taytay, Rizal. At babiyahe ako sa magulang ko, sa parents ko, pagdalawin sila itong Biyernes. Ayun nga. Grabe ang layo. So gamit ko ngayon itong bagong Honda Click na nabili ko noong August 18. So siguro na 2 months na sa akin na. 2 months na ako, October na ngayon so magto 2 months na pala. Ayun. Ayun. Dito ako sa may Quirino Highway, Novaliches, approaching to SM Fairview. Ingat lang. So yun guys, talakayin natin yung tungkol sa mga kung paano natin aalagaan ang ating pintura ng ating sasakyan, lalo ngayon medyo tag-ulan. Kailangan mapanatili nating maganda at matingkad ang kulay ng ating motor, lalo na kapag ang kulay nito ay red. So sa akin kulay red, tapos blue o anumang kulay, basta nakapintura siya as glossy type. Iba kasi ang pag-maintain ng mate na paint compared sa glossy na paint, kasi ang glossy na paint ay mayroon niyang tatawag na clear coat na yun ang nagpapakitab sa kanya. Ang mate wala. So plain na pintura lang siya. So paano nga ba natin pangangalagaan yung ating pintura? Well, pagdating naman sa ating pintura ay unang-una dapat syempre lagi natin linisin. After natin magamit yung motor natin sa ulan, kailangan malinis muna natin yung motor natin. Iwawash natin para matanggal yung mga putik. At take note lang guys, kapag nagtatanggal kayo ng putik sa inyong mga motor, make sure na yung mga nakumakapit na putik doon sa inyong basahan, huwag nyo naman ipupunas ulit doon sa mismong pintura, at yun ay nakakagasgas. Gagawin nyo dyan, ibanlawan nyo muna sa balde na may tubig, saka nyo ipunas doon sa inyong body ng inyong motor. Ayun. So syempre linisan muna natin yung ating motor, at pagkatapos natin linisan, saka natin siya gagamitan ng wax. Ayun. Ang purpose guys ng wax natin ay para ito sa tawag dito, yung di ba pagka yung motor natin ay nababasa, yung purpose ng wax ay para hindi mag-penetrate yung tubig doon sa mismong pintura, at yung tubig dudulas lang siya doon sa pintura, hindi siya kakapit. Kasi ang ulan ay may tinatawag na acid rain Kung mapapansin nyo sa ibang pintura, kapag natuyo yung patak ng ulan dun sa kanyang pintura, nagkakaroon ng marks dahil nga sa acid rain. Yun ang nakakasira ng pintura. Madaling makakakupas ng pintura kapag yung ulan o yung tubig ulan ay nagpe-penetrate sa pintura natin. Kaya nga dapat pagkatapos ng ulan, pag uwi natin sa bahay, kahit pa paano, punasan muna natin saglit yung motor natin. Punasan ng basahan, ng tuyo, patuyuin yung motor, and then kinabukasan, kung meron kayong time, i-wax nyo. Ang pag-wax guys ng motor, hindi araw-araw. Minsan kahit mga twice a week lang, kasi ang wax naman nandyan yan hanggang 2 to 3 days nandyan pa rin yan. Kung lagi mong iwawashing kung araw-araw mong winawashing ang iyong motor, so nandyan pa ang wax. After 3 days, nawawala yan. So ma-wax nyo lang ulit. So yun guys, sa next topic natin, kapag meron akong time, pakikita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit kong mga pang-maintain ng pintura ng ating mga motor. Tulad ng BS1, MTX, yan, meron ako nyan, papakita ko sa inyo. So next, ayun nga, so pagkatapos ng ulan ng motor, para mapangalagaan natin ang ating pintura,
At next naman tamang tire pressure. Yan. So, tire pressure tayo. Sa tire pressure ng motor, pinaka maximum dyan, kung ikaw lang naman ay mag-isa at gusto mo ng smooth ride at hindi masyado matalbog, pwede na yung 30, yung pressure na 30. Kasi pagka nilagyan nyo ng 35 yan, medyo matagtad ng husto mabubugbog naman kayo. So sa tire pressure hanggang 30 lang pwede na, 30 PSI. And then sa harapan is kung gusto nyo 28 or 28, pwede rin. Pero guys, huwag nyo lalagyan ng 35 yan kung mag-isa ka lang ha. Pag nyo lalagyan ng 35, ang pangit, matagtad masyado. And then yun nga, kung kayo na may habal-habal at ginagamit nyo yung inyong motor sa yun nga, joyride, angkas, yan. Siyempre minsan meron tayong mga sinasakay na mabibigat, yung mga matataba. Diba? Hindi naman sa mataba, yung mga sexing mataba. Okay, so yun, kung sa may naiangkas tayong ganyan, hindi natin maiwasan na yung talagang gulong natin ay lalambot. So mas maganda, hanginan natin siya ng 35 kung may angkas ka lang ha. Pero kung mag-isa ka lang, wag, kasi matagtad masyado. Yung shock natin hindi ganun ka para ano yung natin katawan natin. Kung magaan lang tayo, tulad ko, magaan lang ako, maliit lang ako so hindi pwede sa akin ng 35. So, sa 35 na pressure, kailangan kung may angkas ka, kung habal-habal ka, yan, pwede. So next, balik tayo sa pintura, no? Sa pintura, maliban sa pintura ng ating mga motor, meron tayong tinatawag na bearings. Gusto ko yung bearings na tinatawag. Yung mga plastic parts din. Yung plastic parts, meron yung isa, yung, di ba, yung mga black parts sa motor, yung mga plastic parts yun, ang kulay black. Siyempre, walang pintura yon, plastic yon. So, hindi natin siya pwedeng gamitan ng wax. Kasi pag ginamitan ng wax, ay, sigurado, yung wax nung kakapit dun sa puputi, kakapit sa plastic parts ng motor natin, yung black puputi. Kasi pag natuyo yung wax, kasi namumuti yun Ang gagawin nyo dyan, para mapakintabo, mapanatili nating bago yung ating plastic parts ng ating motor, ay tinatawag na BS1. Gagamit kayo ng BS1. So ang BS1, di naman din araw-araw yan, depende yan sa paggamit nyo. Kasi ang BS1, medyo madaling tumapin ng ating kapulitan. So napoprotektahan naman yung inyong mga plastic parts. Okay, so yun lang. And then ano pa ang next natin? Good. Pagdating naman sa mechanical o sa driving habits tayo, driving habits. Ayan. Sa driving habits, alam nyo na, huwag masyadong barubal. Okay? Pag magpatakbo kala mo sa'yo kalsada, mahirap yun. Patay tayo dyan, disgrasya, abutin natin dyan. Yung tamang lang, takbong sabi lang. Kasi unang-una, kapag tayo marahan lang magpatakbo at hindi masyado barubal, yung motor natin ay mapapangalagaan natin. Diba? Siyempre, pag nadisgrasya tayo, unang-una, masakit sa katawan yan. Pangalawa, sira pa yung motor mo. May gas-gas, may ganito, basag yung ganyan, diba? Tapos magpo-post sa Facebook, kuya, ano gagawin ko rito, ganito, ganyan, diba? So, pangalagaan natin ang motor natin at yung sarili natin. Huwag masyadong barubal magpatakbo. Kasi pag tayo barubal magpatakbo, mataas ang RPM yan, siyempre, birit ka ng birit So, ano mangyayari sa makina? Forsado. Hindi naman tayo nangangarera Diba, takbungan lang tayo takbong chubby lang tayo, takbong pusa lang naman tayo Okay? So, huwag masyadong barubal magpatakbo. Siyempre, unang-una, madali maubos ang langis natin. Kapag masyadong mataas ang RPM, lagi tayong nagpapatakbo ng patuloy, malakas kumain ng langis yan. So, hindi ko naman sinasabing ubos yung langis isang araw Kapag ibig sabihin yung lifespan ng langis natin, imbis na magagamit mo siya ng 6 months or magagamit mo siya ng 2 months 2 months 1 month pala maitim na, diba? Saka second pala, isa pa pala, meron pa akong namin sa inyo yung sa gear oil. Yung gear oil naman para naman maprotektahan yung gear natin sa may differential, sa may kurang bahagi ng motor natin, yung gulong natin. Meron yung gear sa loob, PVC dun sa pinaglalagyan ng gear oil. So
So lagi nyong i-check yan. Ito. Ako kasi ang ginagawa ko guys, kapag ako nag-change oil, sinasabay ko yung gear oil. Kahit malinaw pa yan, sinasabay ko yung gear oil. Hindi pwedeng hindi. Kasi ano yan eh, isa rin sa mga dapat mong i-maintain eh, yung gear oil. Para isahan na, di ba? Kasi ito sa akin, araw-araw kong ginagamit eh, habal-habal ito eh. Sa ano ko eh, sa move it ako eh. So although hindi ako araw-araw nag-move it kasi nga ayaw ko muna mapuwersa tumutok kasi bago pa. So yun. Ayun guys, at nandito na ako sa may ano, dito na ako sa may Amparo de la Costa ata to. Malapit na pala ako sa Amparo. Ano pang ayun, kapag sa next topic ko guys, ano, sa next topic ko ay papakita ko sa inyo kung ano yung mga dapat nating gawin sa ating mga motor. Papakita ko sa inyo yung ano yung mga ginagamit ko, ano yung mga brand na ginagamit ko, and then kasama na dyan yung kung paano natin mapapanatili natin na maganda ang ating pintura. And the next, tungkol naman sa pag-aalaga ng ating makina. Okay. So, sa akin na naman ay magbibigay lamang ako ng tips sa inyo. Mahalagang tips lamang. So, nasa sa inyo na po yun kung ito ay susundin ninyo or hindi. Kasi may kanya-kanya tayong taste eh. Katulad sa change oil, yung iba gusto yung Shell, yung Petron, o ano man. Nasa sa inyo po yun. Basta ang mahalaga na may maintain na nabibigyan natin ng maintenance schedule yung ating mga motor. Kasi sa akin ang gamit ko yung sa mismong Honda talaga eh. Kasi nga medyo bago pa. Tsaka sa Honda kasi meron silang dalawang klase ng oil, ang motor oil. Ang tinatawag na fully synthetic at yung mineral base. Sa akin ang ginagamit ko fully synthetic eh. Ang presyo ata nun mga nasa 300 plus. So okay na sa akin yung 300 plus na yun kasi yun ang una, mas mahal yung magpagawa ng motor, magpapalit ng piston, magpapalit man ng masira sa loob kapag nasira ang motor mo at hindi mo inalagaan ng change oil. Mas mahal yun kasi dun sa langis na yung motor oil ang binibili natin na tag 300 plus. Then sinasabay ko na rin yung gear oil. Sa Honda ko rin binibili yung gear oil nito. Okay. So ayun guys, nandito na ako sa Amparo Subdivision. Amparo. Ayan, basa na naman. Basa na naman po ang kalsada at madudumihan na naman ang aking motor. Ayun. So yun guys, paglilinis ng ating motor ingatan lang na huwag magasgas ang ating pintura. Okay. So bago ilagay o bago ipunas yung basahan sa inyong pintura, make sure naligaw yata ako nasobrahan ako ng liko teka nga, sandali lang guys nasobrahan ako ng liko. Piste yan. Ikot. Ayun, dito pala tayo guys. O diba? Ay hindi, mali rin. Ayun na ba yan? Ikot muna. Yan. Guys kapag kayo mag-U-turn, tingin muna sa likod huwag yung basta-basta mag-U-turn. Maraming mga driver na hindi natin alam, basta-basta lang alam niya na. Okay. Saan ba? Ayun, dito pala guys. Yan. Kasi bagong lipat lang kami rito guys. Lumipat lang kami rito last September. Dati kami nakatira doon sa may Novaliches. So nalipat ngayon kami dito sa bandang parting Bulacan. Ayun. Kaya medyo bago-bago pa. Nalilito pa. Okay, so guys, hanggang dito na lang at kita-kits na lang sa susunod na sa susunod kong video. At doon pakikita ko na sa inyo yung ang mga ginagamit ko na mula doon sa ginagamit sa pintura, kung paano ko naalagaan ang aking pintura, and then yung mga oil na ginagamit ko, motor oil at saka yung gear oil.
At saka meron pang isa guys, yung nilalagay sa gasolina, nalimutan ko eh. Okay, so papakita ko rin sa inyo yon. Okay, so paano? Maraming salamat sa inyong panonood, and like and subscribe na lang po tayo kung hindi pa kayo naka-subscribe sa akin channel, at para makapagbigay rin, makakuha rin po kayo ng mga bagong topics at kaalaman sa kung paano ang pag-aalaga ng ating mga motor. So marami pang topics guys, mga traffic regulations, kung paano tayo magiging maayos sa kalsada. Basta lahat yan itatopic natin unti-unti yan. Okay, see you at maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. God bless and bye bye.